Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po ang inyong tagakwento at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang insidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng mga nakasaksi. Isang pangyayaring naganap sa isang maliit ngulit tanyag 24-hour convenience store sa may highway. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar para sa privacy ng mga taong sangkot. Pero sigurado akong marami sa inyo ang makaka-relate, lalo na kung nagtrabaho na kayo sa night shift. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Mara, isang working student na nagpa-part-time sa convenience store. Alas 10 ng gabi ang shift niya hanggang alas 6 ng umaga. Sanay na siya sa katahimikan at kalmadong atmosphere ng gabi, pero may ilang bagay sa branch na iyon na hindi niya lubos maintindihan. Ang unang napansin niya ay ang CCTV monitor sa likod ng counter. 3 gabi sunod-sunod, tuwing mag-aalas 2 ng madaling araw, may isang kamera na tila may nakuhang taong nakatayo sa gilid ng tindahan. Nakayuko ito at nakaharap sa dingding parang hindi gumagalaw. Pero pag titingnan nila ng supervisor niya ang actual area, wala naman talagang tao doon. Naging kuryoso si Mara pero hindi niya ito masyadong ininda. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi niya malilimutan. Bandang 1:45 AM, nakita niya ulit sa monitor ang taong iyon. Ngunit ngayon, mas malinaw. Nakasuot ito ng puting damit na parang luma at marumi. Nakalugay ang mahahabang buhok at nakatalikod pa rin. Akala ni Mara ay glitch lang, pero napansin niyang gumagalaw ang buhok nito na tila mahinang ngunit natural ang paggalaw. Parang hinahanginan. Kinabahan siya. Tumayo siya at tumingin sa bintana ng tindahan, diretso sa lugar kung saan nakapwesto ang kamera. Wala siyang makita. Wala ni isang tao. Walang kahit anong gumagalaw. Pagbalik niya sa counter, halos malaglag ang cellphone niya. Dahil sa monitor, nawala ang figure. Pero makalipas ang ilang segundo, lumipat ito sa ibang kamera. Ngayon ay mas malapit. Nakatalikod pa rin pero ramdam ni Mara na hindi iyon normal na tao. Napaatras siya, napalakas ang tibok ng puso niya. Nagsimula na siyang maghanda para tumakbo palabas pero kailangan niya munang lumabas ng counter area. At bago pa siya makagalaw, biglang nag-flicker ang ilaw sa tindahan. Pagbalik ng ilaw, napatingin siya sa pinto. May maliit na bakas ng paa sa sahig. Basa. Parang may pumasok na isang taong bagong galing sa ulan. Pero ang gabing iyon ay sobrang tuyo. Walang kahit ambon. At ang mas nakakatakot, ang bakas ng paa ay papasok. Pero wala ni isang lumabas. Tumakbo na si Mara papuntang stockroom para tumawag ng tulong. Pero bago niya mabuksan ng ilaw, nakarinig siya ng mahina at mabagal na paglakad sa loob ng stockroom. Na mismong dilim ng stockroom. Hindi niya masabi kung tao, hayop o kung ano. Dahan-dahan siyang umatras at mula sa loob ng madilim na stockroom, may bumulong. Nakikita mo na ba ako ngayon? Hindi niya na nalaman kung paano siya nakalabas. Nang dumating ang supervisor at guard, nakita nilang nakaawang ang pinto ng stockroom at ang CCTV footage biglang nag-corrupt. Pero ilang frames ang naisalba. Sa footage na iyon, makikita si Mara na nakatingin sa monitor, nanginginig. At sa tabi niya, sa mismong likuran ng counter, may itim na aninong babae na nakatayo, nakayuko at parang nakatingin direkta sa monitor kasama niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabalikan ni Mara ang tindahan. At ang branch na iyon, 2 na lang ang pumipirma sa night shift. Lahat ng iba ay nag-resign matapos maranasan ng mga kakaibang pangyayaring hindi nila kayang ikwento ng detalye. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may kwento rin kayong kababalaghan, maaari niyong ibahagi sa amin. Hanggang sa muli!